Hello mga kasingsin, magandang gabi sa inyong lahat. At bago tayo mag-umpisa ay maraming salamat sa lahat ng mga subscribers natin at saka magsasubscribe pa. Maraming salamat sa inyong suporta at thank you sa aking founder Ninong Juro rin. Maraming salamat sa iyo sa suporta mo. Okay guys, quick lang to na info kasi kaya ako nag-upload ngayon dahil mayroon tayong napaka-importanting information, advice siguro sa lahat ng mga OFW, lalo-lalo sa aking aplikante. Kasi naka-receive ako ng tawag sa aplikante ko na umiiyak kasi nalulungkot dahil nga sa hindi siya naalala ng pamilya niya man lang natawagan, asawa o magulang, kapatid o sino man. So ako guys, ang maipayo ko lang una sa ating OFW at saka mga aplikante ko, isa lang ang mapapayo ko sa inyo is magpakatatag kayo. Libangin nyo yung sarili nyo pagka kung nakakaramdam kayo ng mga ganong mga alam ko hindi lahat dito na siniswerte sa amo, stress. Pumunta kayo dito para sa pamilya nyo. Kailangan nyong alagaan ang sarili nyo. Kailangan nyong maging matatag na para makauwi kayo sa pamilya nyo na mabigyan nyo sila ng magandang buhay. Ngayon, kung sakali man na, syempre hindi natin maiiwasan yung mai-stress tayo, madidepress tayo, gumawa kayo ng paraan na mailibang nyo yung sarili nyo o kaya kung mayroon kayong mga kaibigan dito, kaibigan tatawagan nyo o andito din ako, pagka free ako, pwede nyo akong tawagan, pwede nyo akong makausap kahit saglit lang, mailabas nyo lang kung ano man yung sa loobin nyo. So, basta isa lang ang ko, magpakatatag kayo. Yun lang ang tibay ng loob. Ingatan nyo yung sarili nyo, alagaan nyo yung sarili nyo. Kasi walang ibang tutulong sa inyo kundi sarili nyo. Kayo mismo ang tutulong sa sarili nyo, okay? So, sa mga pamilya naman na naiiwan sa Pilipinas, sana isipin nyo din, sana bigyan nyo rin ng suporta ang asawa nyo, anak nyo, kapatid nyo, or sino man na nasa ibang bansa. Kasi sa totoo lang, yung mensahe, tawag ninyo ay napakalaking halaga na kumbaga sa magpapagaan ng kung ano man mayroong nararamdaman. Kasi minsan sinasabi nila okay sila, okay ako dito, pero sa totoo lang hindi sila okay. Minsan hindi pa nakakain, oras na, wala sa oras ang kain niya, wala sa oras sa tamang oras ang kain nila. Tapos yung tulog, hindi makumpleto ang 8 oras na tulog. Minsan siguro 6, 5 oras, lalo pag may alaga na bata, matanda, ganun. So, kung baga sa ang laking bagay na maka-receive sila, makabasa sila ng mga mensahe, kahit pangumusta man lang, pangpalubag loob sa kanila, magbigay ng lakas sa kanila. Sana huwag naman ninyong ipagkait sa kanila yung ganun. So, ayun lang ang gusto ko lang na maiparating, na kailangan yung suportahan ang inyong pamilya sa ibang bansa. Kasi 24 hours sila na may amo, lalo yung mga nasa bahay ang trabaho. Siguro minsan maiisip nyo, masaya sila, ganun. Guys, hindi. Dinadaan na lang nila sa ganun, dinadaan na lang nila yung, kumbaga sa nililibang nila yung sarili nila sa anumang bagay. Kaya huwag nyong isipin na porkit nakikita nyo na masaya sila, nakasmile sila, nagtatawa, nagsasayaw, whatsoever, hindi na sila, wala silang problema, hindi yun. Nasa likod nun ang lungkot. So, yun lang guys, sana makatulong to sa inyo at doon sa aplikante ko na tumawag. Ingatan mo yung sarili mo,
magpakatatag ka, andito lang tulad ng sinabi ko sa'yo, andito lang ako, anytime pwede mo akong tawagan. So, yun lang, basta kung ano yung binilin ko sa'yo, sundin mo lang. Yun lang, maraming salamat at God bless everyone. Sana may matutunan kayo sa konting payo ko. Sana kung sino man yung mga kaibigan nyo o ano na nakikitaan nyo ng ganun, suportahan nyo guys. Magsuportahan na lang kayo, tayo dito na tayong mga OFW, tayo lang din ang magsusuportahan dito. So yun lang guys, maraming salamat at God bless everyone. Thank you sa suporta, sa panunood. Please don't forget to subscribe, like, and comment sa ating YouTube channel. Maraming salamat and God bless everyone. Bye!